Hello mga Mariko, magandang araw. Sabado nga ngayon, kaya naman maaga nga akong gumising. Namiss ko nga Mariko yung ganitong setup sa umaga, yung nag-video ako kung ano nga yung ginagawa ko. Kasi dati, ito talaga yung ginagawa kong content, yung a day in my life. Pero ayun na nga, sobrang nabisi lang din talaga ako. Nitong mga nakaraang buwan, talaga namang ilang buwan din yun Mariko, kaya sobrang nakakamiss lang. Bigla nga ako nag-crave sa saging na prinito, kaya naman yun na lang din yung gagawin ko para sa almusal namin. Tapos bumili na rin pala ako Mariko dito ng gulay na kangkong, tsaka manok para nga sa tanghalian. Pero yung lulutuin ko na yun Mariko, aabutan na nga yun sa amin hanggang gabi, kaya naman makakatipid din talaga ako kapag gulay-gulay talaga yung nabibili ko, katulad ng kangkong or di naman kaya minsan ay bumibili ako ng pechay, nilalagyan ko ng sardinas. Sa 500 pesos na dala ko, meron pa naman akong sukli na 250 pesos. Ay grabe Mariko, sobrang mahal ng bilihin. Wala ngang isda dun sa taas kasi sobrang mahal nga daw ng mga isda ngayon. Nandito nga rin pala si Papa sa bahay kasi nga ipapadaan niya nga dito yung extension dahil gagawa nga sila sa likod. Sabi ko nga sa kanya may harang nga ito na screen, kaya naman doon na lang sa second floor namin may bintana din naman doon. Pagpasensyahan nyo na nga rin pala Mariko yung voice over ko ngayon ha, kasi nga gumagamit ako ng microphone kasi nga sabi ko may ginagawa sila Papa sa likod, kaya naman maingay po talaga. Kapag ganitong naka-microphone ako, feeling ko talaga hindi ako komportable kapag nagsasalita ako. Parang feeling ko kinakain ko yung salita ko, ganun. Tapos sinapapansin ko rin habang nagsasalita ako, bumabagal din yung pag-voice over ko. Ay kaloka. Lumapit nga sa akin itong si Batang Maliit. Paano ba naman kasi Mari, nag-aagawan nga sila sa remote. Kaya naman sabi ko sa kanya, o sige baby ko, mamaya ka na lang ha. Tapos kain ka na lang muna ng saging. Buti Mariko at nagpababa, kaya naman ito makakaluto na talaga tayo at anong oras na. May balak pa nga ako dyan na paglutuan yung luma kong kawali Mariko, yun nga lang sabi ko wag na kasi nga nagbabakbak na rin siya Mariko, ang pangit nga ng mga ganung kawali, kaya naman ito gagamitin ko nga itong aking kawali from Chef's Gallery. Malaki na rin siya Mariko ha, kasi may sukat siya na 28 cm, may kabigatan, tapos makapal, kaya naman doon pa lang makikita mo na talaga na maganda yung quality. Ngayon kasi Mariko, yung ini-invest ko na lang talaga ng mga gamit, yung mga stainless steel na alam ko talaga na matibay, tapos magtatagal. Ayoko na Mariko yung mga naka-coated na, kasi dati yun yung binili ko, tapos ngayon ayun na nga nagbabakbakan na. At saka mas maganda talaga yung mga stainless steel Mariko, kasi safe talaga siyang lutuan. Nakita nyo naman Mariko na wala na nga akong mantika, toyo, suka, lahat talaga wala na. Paano ba naman kasi yung last kong grocery ay December pa. Isang buwan nga ako Mariko hindi nakapag-grocery, kaya naman yung ending napapansin ko nga parang sobrang gastos pag panay-panay kami bili sa labas. Hindi ka pareho nung nag-grocery ako Mariko, hindi ko talaga nagagalaw yung pera ko sa wallet kasi nga may mga stocks na pagkain, tapos makakamura ka talaga kapag sa groceryhan. Yung binili ko nga palang saging, 7 peraso siya, tapos kada isang saging hinahati ko nga siya sa 3 para nga mabilis siyang maluto. Kita nyo naman yung saging ko, medyo may pagkasunog nga. Paano ba naman kasi nasaglitan ko nga siya Mariko dahil pumunta nga ako kina Papa. Nag-video lang naman ako saglit. Masarap sana yung saging na to kapag may partner na kape, yun nga lang hindi talaga ako nagkakape. Pero ito, nagpainit pa rin ako ng tubig kasi nga yung mga bata nagmamaylo pa rin talaga sila sa umaga. At habang inaantay ko yun na kumulo, naghugas naman ako nitong 20 pesos na mani na nabili ko. Kailangan ko na naman nga bumili ng mga tasa at baso kasi Mariko wala na, naganda. Ubusan na talaga yung mga tasa at baso ko ng basag. Katulad ngayon, iisa na lang talaga itong babasagin. Diyan lang ako Mariko naglalagay ng mainit, tapos hinahalo ko. After naman nun, bago mailagay yun sa tasa nila, meron na po yung malamig na tubig, kaya maligam-gam na yung Milo nila.